Magandang araw. Ako si Aldrich Kyle B. Alvarez. At ako naman si Kyle. Ang aming paksa sa araw na ito ay tungkol sa karanasan ng isang OFW sa ibang bansa. Ang aming kinapanayam ay si Mr. Michael Bustarde, isang Pilipinong nagtatrabaho sa Kuwait at naninirahan sa Al-Mangaf, Kuwait. Siya ay 48 taong gulang, may asawa at naging OFW sa loob ng 15 taon. Layunin naming talakayin ang kanyang mga karanasan, hamon at inspirasyon bilang manggagawa sa ibang bansa. Ayon kay Mr. Bustarde, ang pangunahing dahilan ng kanyang pagpunta sa Kuwait ay upang makapag-ipon ng pera para sa pag-aaral ng kanyang mga anak at upang makapagpatayo ng sariling tahanan. Ang layunin niyang ito ay isang malaking sakripisyo at isang magandang halimbawa ng dedikasyon ng mga OFW para sa kanilang mga pamilya. Inaasahan niya na ang Kuwait ay magiging bukas sa mga espiritual na aktibidad at tama nga. Sa kabila ng mga paghihigpit, may espasyo pa rin siya para sa kanyang pananampalataya, tulad ng kanyang mga personal na pagsamba sa kwarto. Isa sa mga hamon na naranasan ni Mr. Bustarde ay ang culture shock. Isa na rito ang paggigising tuwing umaga dahil sa malalakas na trompa mula sa moske na nagpapaalala na ang oras ng dasal ng mga Muslim. Sa kabila ng panibago, natutunan niyang gamitin ito bilang isang alarm clock. Napansin din niya ang malaking pagkakaiba sa kultura ng Kuwait, partikular na sa pananamit. Sa Kuwait, ang mga kababaihan ay madalas nakasuot ng hijab at abaya, habang ang mga kalalakihan naman ay nakatob. Malaki ang agwat ng kanilang pananamit kumpara sa atin, kung saan mas karaniwan ang kasuotang western style tulad ng mga maong at bestida dito. Isa pa sa mga hadlang na naranasan ni Mr. Bustarde sa pakikipag-ugnayan sa ibang kultura ay ang mga limitasyon sa pagpapahayag ng mga espiritual na aktibidad sa publiko na maaaring magdulot ng problema o kahit pagkakakulong. Gayunpaman, nagawa niyang makapagdasal sa mga pribadong lugar tulad ng kanyang kwarto. Ayon sa kanya, ang pangunahing inspirasyon upang magpatuloy sa pagiging OFW ay ang kanyang mga anak at asawa. Ang kanilang pagsusumikap sa pag-aaral at ang mataas nilang grado ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan at lakas para magpatuloy sa kabila ng mga pagsubok. Sa pagtatanong namin kung paano siya nakakaangkop sa bagong kultura, ibinahagi niya na nanonood siya ng mga online mass, nagdarasal sa kwarto at nakikipag-zoom sa kanyang pamilya para magdasal ng Santo Rosario araw-araw. Ang mga estratehiyang ito ay nakatulong sa kanya upang mapanatili ang kanyang pananampalataya at koneksyon sa pamilya. Para kay Mr. Bustarde, ang pagkakaroon ng intercultural na kakayahan ay mahalaga upang maiwasan ang culture shock at depresyon. Sa loob ng 15 taon niyang pananatili sa Kuwait, natutunan niyang tanggapin ang mga pagkain at kasuotan ng mga Arab na dati hindi niya gusto o nakasanayan. Bilang isang OFW na nakaaangkop sa ibang kultura, ibinahagi ni Mr. Bustarde ang kanyang payo sa mga nagdanais magtrabaho sa ibang bansa. Ayon sa kanya, laging dalhin ang Diyos sa puso at mag-focus sa mga layunin sa buhay at maging totoo sa sarili. Araw-araw na pagdarasal at pananampalataya ang magbibigay gabay sa bawat hakbang ng buhay. Bilang konklusyon, ang kwento ni Mr. Michael Bustarde ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagtanggap sa kultura ng iba, pananampalataya at inspirasyon mula sa pamilya. Sa kabila ng mga hamon na kanyang naranasan bilang OFW, nagawa niyang maibagay, mapanatili ang koneksyon sa kanyang mga mahal sa buhay at matagumpay sa kanyang mga layunin. Ang kanyang karanasan ay isang inspirasyon na kahit malayo tayo sa ating tahanan, posible pa rin ang tagumpay basta't may determinasyon at gabay ng Diyos. Maraming salamat sa inyong pakikinig.